Isang matinis na tili ang tumulig pa sa mga tenga ni Gabriel bago niya ini-off ang makina ng kotse niya. Narealize na yata ni Audrey na nakapark na sila. Tinanggal na nito ang mga palad na nasa tenga at dumilat na. Nasaan na tayo? Iningusan niya ang dalaga. Grabe ang tili mo, hindi ka pa rin namaos? Nasaan na tayo? Ang tanong ko ang sagutin mo. Hysterical nitong sabi. Saka napangat sa upuan ng kotse niya. Luminga-linga. Pero nakakapit naman sa seatbelt nitong hanggang ngayon ay nakalak pa rin sa katawan nito. Napailing siya. Sa kanya dinukwang ito. Napadiretso naman to sa pagkakasandal nang dumaiti ang knuckles niya sa katawan nito. He scoffed. Kung makasandal ka, akala mo naman may masasanggi sa'yo. Aniya rito. Namilog ang mga mata ni Audrey. Natawa siya nang mapuna niyang ang dalawa pala nitong braso ay nakakapit pa sa sandalan ng upuan. Grabe, what a weird woman. Again, hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang flat ito. Sa inaakto nito ngayon, hindi na mahirap mahulaan na walang karanasan ng dalaga. Isang click ang namayani sa loob ng kotse niya. Tanda na naalis na niya ang seatbelt nito sa pagkakalak niyon. Naramdaman na lang niyang may bumatok sa kanya. Oo, binatukan siya ni Aubrey. Pasaway ka pala eh. Bigla kang dumudukwang na walang paalam, tapos magtataka ka kung bakit ako umiiwas. Ano namang akala mo sa akin? Easy girl? Ha! In your dreams! Napaingos na naman si Gabriel dito. Umayos na rin siya ng upo sa driver's seat. Kahit nagkataon na easy girl ka, hindi mo ako makukuha, no? Again, you are too flat for my type. Iyabang mo? Hep? Awat ng binata sa pagsasalita nito. Huwag na huwag mo akong sasabihan ng mayabang, okay? As you can see, narito tayo sa presinto. Total naman ay ayaw mo makipag-compromise sa akin. At ang bagal ng responde ng kapatid ko sa pag-aresto sa'yo. Akala yata niya'y nagbibiro ako. Kaya heto, ako nang nag-adjust sa kapulisan. Hinatid na kita rito. Audrey gasp. Presinto? Aha? Bakit dito? Teka! Ayaw ngang maalis niyang singsing sa daliri mo. Ayaw mo rin naman makipag-compromise sa akin. I only wanted a fake wife, a fake marriage to be exact. Marahas na napasulyap sa kanya si Audrey. Fake marriage? Yup. Teka, fake marriage pala. Sabi mo kanina ay fake wife. Otomatikong nangunot ang kilay ni Gabriel. Fake wife nga. Fake wife means fake marriage. Kailangan mo na yatang kumain, Audrey. Naiinis na wika ng binata. Fake wife at fake marriage, magkaiba yun. Ha? Otomatikong tumaas ang kilay ng binata sa mga salitang narinig niya mula rito. Kung fake marriage, go ako. Pero sa fake wife, hindi. Ano? Hindi niya na maiwasang maguluhan, kaya napataas na ang boses ni Gabriel. Ayusin mo nga, nasasayang na ang oras ko sa iyo, Audrey. For your information, ayaw ko sa lahat ng nagsasayang ng oras. Masungit niyang turan dito. Yung fake wife kasi, wife, katabi sa iisang kama. Yung fake marriage, ikakasal tayo kunwari. Ah, so yun palang pinupunto nito. Takot pala na makatabi siya sa iisang kama. Malinis pa nga. Sabi niya sa sarili. Natawa tuloy siya. Tawa na hindi naman nagtagal, ay nauwi sa halakhak. Alright, sa loob ng maiksing oras sa loob ng isang araw, 2 beses na siyang napapahalakhak ng babaeng to. Effortless nitong nagagawa sa kanya. Samantalang maraming comedy film na ang sinubukan niyang panoorin upang mapatawa niya ang kanyang sarili. Bigo siya. Pero sa isang to, kakaiba talaga. Tumatawa ka na naman? Akala ko ba sabi mo compromise? Tumatawang nag-peace sign siya. Sorry, I can't help it. Aniya. He shook his head para maawat man lang ang pagtawa niya kahit sandali. So ano nga? Saan ang kasal? Kailan? He smirked. Ngayon naman na yung eager mo. Ikaw hindi mo inaayos. May pa-fake wife ka pa rin na nalaman. Nakaingos nitong saad sa kanya. Kinantihan din niya iyon ng hindi makapaniwalang pag-ingos. What do you think of me? Mahilig sa babae? Oh yes, maybe I am. Somehow, lalaki ako miss, pero hindi. Hoy, magtigil ka. Alam ko na yan. Pero hindi mo pag-iinteresan ng hindi mo type na katulad ko. Katulad kong flat. What the? Kakatapos lang niyang tumawa. Wala namang nagbawal sa pagtawa ulit, hindi ba?
Terms and conditions. Yun ang mga napasadahan ng mga mata ni Audrey sa inabot sa kanya ng 3 bond paper ni Gabriel. Gabriel Montales pala ang pangalan nito, ayon sa nakasaad na papel na naroon. Siyempre, naroon na rin ang pangalan niya. Nakasaad sa terms na ang agreement na mamamagitan sa kanila nito ay panandalian lang. Sa oras, araw na maalis ang Singsing na nagkakahalagang 5 milyon, doon matatapos ang kasunduan nila. At dahil hindi nila alam kung hanggang kailan iyon, nakasaad din sa kasunduan na dapat magawa niya kaagad ang nakapaloob sa kasunduan nilang iyon. Ang mapagselos ang girlfriend nitong si Maris. Mapagselos at mapabalik niya ito sa binata. Maparealize niya rito na hindi nito dapat iniwan si Gabriel. Pinagmasdan na tinaasan niya ng kilay ang binata pagkuwan. What? Inilapag naman ito sa mesa na nasa harap niya ang isang Parker pen at stamp ink. Let's do the signing together. Turan pa ni Gabriel sa kanya. So, sinasabi mo rito na magpapakasal tayo kunwari from this day at dito na ako sa bahay mo matutulog? Oo, nabasa mo naman hindi ba? Any problem with that? At dapat kong mapagselos ang Maris mo kaagad dahil nga matatapos ang agreement na to, oras na matanggal tong clingy na expensive ring mo. Oo, pero wait, may asawa ka ba na dapat uwian? Trabaho na hindi pwedeng iwan? Wow, may konsiderasyon naman pala to kahit papaano. Ani Audrey. Paano kung meron? Then, you could explain to them na minalas kang makulong sa isang agreement na wala kang kawala. Kung hanggang kailan ang agreement na yon, kamoy hindi mo alam. Okay, simpleng tugon niya. Sa pagbasa niya ng agreement nila, nakasulat din noon na kapag nagawa niya ang trabaho at bumalik nga si Maris na yon dito, ay babayaran siya ni Gabriel ng 250,000 as a reward para sa mahusay niyang trabaho. Hindi na rin masama, lalo pat wala na rin naman siyang trabaho na babalikan pa dahil sa ginawa niyang pagtakas sa tindahan ng boss niya. Oo, kanina lang iyon. Hay, ang bilis ng mga oras. Kanina lang ay nasa trabaho siya. Nakatanggap ng masamang balita. Nahuli niya si Carlos na kasama ang unang nobya nito na pumasok sa isang motel. Tapos wala sa loob na pumasok siya sa mall kung saan minala siyang makaharap ang clingy na Singsing na yon. Kasama ang amo nitong sobrang gulang. At ang lahat yata rito ay isang negosyo. Ngayon ay heto siya, matatali sa isang agreement. Pero sabi nga nila, ang lahat ng bagay o pangyayari ay may bright side. Sa nangyari sa kanya ngayon, ang bilis bumawi ng tadhana. 250 milyon ng kapalit. Pwedeng-pwede na. Anong okay? So, payag ka na? Oo. Sabi mo, hindi mo naman ako papayagan na humindi. Hindi ko naman gustong bunuin ang natitira kong buhay sa kulungan, no? Ingos ni Audrey rito. Well, good. Besides, hindi ka naman talo sa agreement natin na to. May compensation money kang makukuha mula sa akin. Once na bumalik agad si Maris at tanggapin niya agad ang alokong Singsing. Magkapanabay pa nilang sinulyapan ng Singsing. Kung kanina ay pahamak na Singsing ang mga nasambit niya roon, ngayon ay blessing na. Money is lifer. Pero teka lang, gaano ka naman kasigurado na magtatagumpay tayo? I mean, hindi nga ako kilala ng nobya mo. Saan? At paano natin yun mapapagselos? Gabriel smiled. Tila nagustuhan nito ang mga narinig mula sa kanya. Kilay niyang tumugon sa kakaibang pagkakangiti nito. Gusto ko yung tanong mo. Hint na yan. Nagsisimula ka na magplano. Che, as if may choice ako. She rolled her eyeballs. Pagak itong natawa. Don't worry, hindi ka naman masyadong mahihirapan dahil nasa kabilang pinto lang si Maris. Napanganga naman si Audrey. Ay we! Oo, isa ang kondo na to sa joint venture naming dalawa ni Maris. May pa-joint venture na. Nangarap na together. Malaking pangarap. Pero bakit umayaw yung babae? Ikinurap-kurap pa muna ni Audrey ang mga mata. Maganda. Kulay krema na kisame ang nabungaran niya. Nang makasiguro siyang nagising siyang nasa hindi pamilyar sa kanya na kwarto, siya ay napabalikwas ng bangon. Naalala na niya. Kaya nga pala siya wala sa inuupahang kwarto nila ng matalik niyang kaibigan na si Cindy. Natulog nga pala siya sa ibang bahay. Sa bahay ni Gabriel Montales. Sa pagkakaalala sa kaibigan, ay hinahanap niya ang kanyang cellphone. Dapat niya itong makausap. At siguradong magtataka na yun at magtatanong-tanong na kung saan siya natulog.
Pero nakapag-iwan naman siya rito ng mensahe kagabi na hindi siya makakauwi, at least. Isang ring lang ay kaagad namang sumagot si Cindy. "Oy Audrey, nasaan ka?" Bungad nito sa kanya. "Sa bagong trabaho, stay in. Pasensya ka na, ngayon lang ako nagsabi sa'yo." "Ha? Ang bilis ah. Anong trabaho naman?" "Iyaya." Simpleng tugon niya sa kaibigan. "Ikaw na munang bahala sa mga gamit ko, Cindy. Kukunin ko siguro isa sa mga araw na to. Saka ko nalang ipapaliwanag sa'yo ang tungkol sa trabahong napasukan ko ngayon." "Oo nga eh, pasaway ka. Umalis ka na pala sa tindahan ng kahapon." "Ayun, galit na galit ang boss mong incheck." Napangiwi si Audrey. "Anong sabi?" Sabihin mo kay Audrey, huwag na siya pakita sa tindahan. Wala na siya, ekis na siya." Natawa nga ako eh. Ang tagal na rito sa Pinas, hindi pa rin nakakapagsalita ng straight na Tagalog. Kalain mo. Nagtawanan sila. Manluloko talaga yung si Carlos eh. Aniya sa kaibigan pagkuwan. Si Cindy nakasakasama niya sa buhay, buhat nang magkakilala sila sa vocational school na itinayo ng mayor sa lungsod na iyon. Kaunting kamustahan lang. Nagpaalam na rin siya rito. Ganoon naman sila nito. Parang parati silang may silent agreement sa isa't isa. Kaunting salitaan, kamustahan, chika, nagkakaunawaan na. Kaya nga sila naging matalik na magkaibigan ni Cindy. Kailangan pa niyang maligo para makalabas na siya. Sinabi naman ni Gabriel na ngayong araw na ito maaari niya munang ipagpaliban ng trabaho na napagkasunduan nila. Ayaw niya pa rin na mag-aksaya ng oras, kaya sisimulan na niya ang plano. Pabalikin si Maris na trabaho niya sa araw na ito mismo. Sayang ang kalahating milyon bes. Kung ano ang gagawin niya sa pera ay hindi niya pa alam. Saka na niya iisipin kapag hawak na niya. Nasa ganoon si Audrey na pag-iisip ng tingnan niya ang nag-iisang pinto na naroon sa kwarto na tinulugan niya. Mukha namang banyo iyon. Sa pagod siguro ni Gabriel ay hindi na nabanggit sa kanya. Nang makatapak siya sa banyo ay tumapat siya kaagad sa shower. May pa-shower ang lalaki. Pasabon na rin doon at shampoo. Samantalang sa bahay niya ay nakasashay lang ang mga gamit niya. So pwedeng-pwede na talaga ang trabahong to sa tulad niyang ngayon pa lang makakatikim ng tiles din sa banyo at tiles na nilalakaran papasok sa bahay. Condo unit ang pinagdalhan sa kanya ni Gabriel. Na kaya naman pala, nandoon naman pala ang target ng agreement nila kasi. Given naman, ang kaalaman na mayaman pala talaga ang binata ay nakakalula. Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ang dalaga na isa lang ang condo na yon sa 5 joint venture nito at ni Maris Valdez daw. Sabi nga niya rito, kung ganoon na may joint venture na, bakit tumanggi pa si Maris sa alok na kasal? Kung kaya raw niyang malaman ay aalamin niya. Simple as that. Wika sa kanya ng binata. Napapaisip nga siya kung bakit hindi man lang to nagkaroon ng interes na alamin kung bakit. Bukod daw sa talagang ayaw pa kasi ni Maris na magkaanak, nabanggit naman ng binata na wala itong balak na pakasal kaagad. Inalok lang daw nito ang nobya para maiparating dito na ito na ang babaeng ihaharap nito sa dambana. Habang hayon siya at nag-e-emote sa hindi na matutuloy na kasal nila ni Carlos na pagsasama bilang pamilya na sana na mabubuo nila. Mayroong isang Maris naman na ayaw ng kasal, na takot sa anak at hindi pa handang bumuo ng pamilya. Ang ironic lang ng life, talaga naman. Speaking of ironic, ito namang singsing na to na ginawa na niya ng paraan ulit para maalis pero ayaw talaga. Siguro kung writer lang siya, bibigyan niya yon ng kahulugan na kaya yata ayaw umalis na yun ay para iyon kasi talaga sa kanya. Tapos ay ano, si Gabriel ang future groom niya? Naku naman, malabong mangyari. Awat niya sa isip. Dali-dali tuloy siya na nag-shampoo para maimasmasa naman siya sa mga napasok sa utak niya. Nang matapos siyang maligo ay eksaktong magtatapis na siya ng tuwalya sa katawan niya, siyang gulat niya nang bumukas at gumalaw pabukas ang salamin. Nakasalukuyan niyang pinagsasalamina ng sarili niya. Di yata at pintuan pala yun. Pintuan nga. At si Gabriel ang lumabas doon. Wow! Bulalas ni Gabriel nang makita siya. Tumili naman si Audrey ng malakas. Saka hindi niya na malaman kung ano ang una niyang tatakpan sa sariling katawan niya. Nanlaki pa ang mga mata niya ng tila, nakatulala lang doon si Gabriel. Nakatulala ito sa katawan niya. Isa pang mahabang tili ang pinakawalan niya.
Pero nakapagtataka na maging sa pandinig niya ay wala iyong tunog. Ayaw man niya, natagpuan na lang niya ang sarili at mga mata niyang napatingin sa harap ni Gabriel. Napapikit na lang siya sa frustration na nararamdaman. Sinabayan na rin niya ng pagtalikod. Para lang mataranta siya nang ma-realize niyang ang likuran naman niyang nag-hello dito. Kandatakip siya roon. Labas! Lumabas ka na, Gabriel! Sa wakas ay sigaw na utos niya rito. Oo, eto na, lalabas na. Calm down, okay? Calm down. Napapikit na lang siya sa nararamdaman na inis. Calm down daw. Ay mukhang ito pa sa kanilang dalawa ang mas nangangailangan nun. Kainis. Kaagad na bulalas ni Gabriel nang maisara na niya ang pintuan ng banyo. Talagang kainis. Dahil paanong nakalimutan niyang may kasama na nga pala siya sa unit niya. Ni hindi niya rin nabanggit yata kay Audrey na magkaugnay ang banyo ng dalawang magkatabing kwarto nila. Ang pasaway mo, Gabriel. At paanong hindi? Kanina'y natulos pa siya sa kinatatayuan bago tuluyang mag-sink in sa kanya na halos walang suot na ang babae ang nabungaran niya sa banyo niya. Oo, ang hibang niya nga para matulos sa kinatatayuan niya kanina nang mabungaran niya ang harapan ni Audrey na sinasabi niyang flat kahapon. Well, sa sarili lang naman niya to sasabihin. That was far from flat. My goodness. Nakaramdam siya ng kakaiba ng sandaling iyon. Kainis, Gabriel. Umayos ka. Saway niya sa sarili. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad sa kwarto. Ni hindi kasi siya nakaihiman lang kanina. And maybe, he can knock first kung naroon pa si Audrey. Mukha namang patapos na ito kanina. Tapos na to sa paliligo ng datnan niya. Nailamos na lamang niya mga palad niya sa kanyang mukha nang mag-play sa balintataw niya ang nasaksihan kanina at ang nasaksihan niyang pagtingin ng mga mata nito sa kanya. Kailangang mabura iyon sa isipan niya. Pilit niyang pinapaalala sa sarili na trabaho lang ang dahilan ng pagsasama nila ng dalaga. May pag-asa kaya na ibigin ni Gabriel si Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.